meron pong violation po ng due process sa parte ni Senator Bong. So, hindi po siya binigyan ng sapat na pagkakataon para matanggap ang mga dokumento. Denial of due process ang patuloy na iginigiit ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos kasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan nitong Enero. Kaugnay nito, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kampo ni Revilla at kapwa-akusadong si Juanito Mendoza na maghain ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Ayon sa abogado ni Revilla, hindi na ipaalam sa dating senador ang kasong malversation noong panahon ng investigasyon, kaya hindi niya ito nasagot sa kanyang kontrasalaysay. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi naghain ng pleading si Revilla sa kanyang arraignment kaninang umaga bilang paninindigan sa pagkwestiyon sa legalidad ng isinampang kaso. Yung mga charge na umabot sa korte, hindi yun yung charge na lumabas doon sa ombudsman level. Kaya humihingi siya ng pagkakataon na harapin itong mga charges na ito na hindi pinasagot sa kanya dati. Ngunit para sa Office of the Ombudsman, lagi nilang binibigay ang due process para sa kanilang mga respondent. Kasama na rito si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kanyang mga kapwa-akusado sa kaso. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, ang mga mosyong inihain ni Revilla ay bahagi ng legal strategy nito bilang depensa. Kami, confident ho kami sa ginawa namin. Pinasagot ho namin siya. We gave them all the opportunities to raise their defenses. And to us, yun po yung due process. Hindi po namin alam kung ano definition nila. Pero sa amin, binigay na namin lahat at sinunod ho namin lahat ng patakaran ho ng ombudsman para po ibigay yung opportunity sa kanila para sumagot. Anya sa ngayon, hindi niya pa ito nababasa, ngunit handa naman ang kanilang opisina na pag-aralan ito at maresolba. Binigyan ng Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman ng 60 araw upang resolbahin ang motion for reconsideration ni Revilla. Ayun talaga ang proseso. Pag may MR kasi, usually, pinaparesolve din sa amin. No? So, we will ask the panel of prosecutors to resolve that, if ever it is already here pending, so that we can come up with another resolution based on the MR now. Nilinaw rin ng Anti-Graft Court na kahit pinayagan ang depensa na maghain ng MR, hindi ito makakaapekto sa paggulong ng paglilitis. Hindi rin ito maaaring gawing dahilan para i-delay ang mga susunod na hearing. Inaasahang gagawin ang pre-trial sa malversation sa March 6 kung saan mamarkahan ang mga ebidensya at ililista ang mga tetestigo sa kaso. Sangkot si Revilla sa umano'y sabuatan sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.